naming dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At salamat, Lord, na kanina pa, O Diyos, naranasan na namin, Panginoon, ang manifestation of your presence in our midst, Panginoon. At patuloy, Lord God, na panalangin namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. I pray, Lord God, na ang mensahe mo, Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, Diyos, ay papasok ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Upang sa ganun, O Diyos, magamit po namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Kaya I pray, Lord, that you will anoint my lips, anoint your word, anoint the hearers, O God, sa gabing ito, Diyos, at patuloy, Panginoon, hallelujah, na ang pangalan mo ang patuloy namin itataas sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, ikaw po ang bahala, Panginoon, ikaw ang mag-speak sa iyong mga anak sa mga oras na ito, Diyos, hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan, in Jesus' name. Amen. 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 Ayan. So, meron lang akong katanungan before we will start, mga kapatid, sa ating mensahe tonight. Dahil marami po kasing mga nagtatanong. And sa gabi ito, ang ating pag-uusapan ay dahil sa panahon. Ayan? Dahil sa panahon. Kaya, ang panahon na ito, kapatid, ay napakalaking controversy sa mga believers around the world. Diba? Maraming nagsasabi, maraming nagtatanong na dapat ba daw ang mga believers of Christ ay nagsa-celebrate ng Christmas. Diba? Kaya malalaman natin mamaya. Are you excited for the word tonight? Kasi ako excited din po ako, mga kapatid, sa ano ang pangungusap ng Lord sa bawat isa sa atin tonight. Amen? Kaya, kasi maraming nagsasabi that the celebration for Christmas ay mga pagan, start sa pagan, yung pagsi-celebrate ng Christmas. So, malalaman natin yan. Ang pag-uusapan natin tonight, mga kapatid, is about ano ba ang totoong mensahe ng Christmas? Ayan? At ano yung ating center ng ating celebration? Ayan? Ano ba ang center? Baka naman kasi, karamihan kasi, pag Christmas, ang center natin is yung mga palamuti, giving gift, having fellowship with the family, ganun yung ating kaalaman. Minsan yun ang most of the time talaga na dahilan ng ating celebration. Na kung minsan, nawawala yung totoong mensahe ng Christmas. So sasagutin ko po yan mamaya, after na ng ating preaching. Kung ang mga believers ba ay pwede bang mag-celebrate ng Christmas? So ngayon, we will proceed. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon dahil nasa season today, Christmas. So para sa akin, kung sino talaga yung center ng celebration. Although as a Christian, kapatid, every day is Christmas for us. Diba? Alam naman natin yan. We must know talaga na yun po ang center na hindi lang sa panahon ng Christmas, maaalala natin na may ipinanganak sa mundo ito. Diba? Kundi araw-araw. Diba? Kaya ito yung ating the greatest gift. And the birth of our Savior. So ito po yung ating text kanina na binasa, ay wala pala doon, dito lang pala. Natingin ako doon. Ayan, so ito po yung ating text kanina na nabasa natin. Pero hindi na ako mag-i-start doon sa una. Sa mga verses na nauna, nag-start tayo sa 8. So, pwede bang basahin natin, mga kapatid, together? There were shepherds giving out the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I
you good news that will cause great joy for all the people. Today, the Lamb of David, the Savior, has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared in the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven and on earth. Peace to those who own His favorites. Ayan. So makita natin yung mga highlight dyan mga kapatid. Yung shepherd, light, glory of the Lord na nag-shone sa kanila, And then, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Bakit nga ba yan ang isinulat, Bakit yan ang isinulat dito sa Book of Lucas, Makikita natin. Marami mga nakasulat na mayroon din sa Mateo, Nandun din sa Mark, mayroon din dito. Pero ito yung nagustuhan ko kasi, napakaganda kung titingnan natin yung mensahe na dito sa verse 10, I bring you good news. Sabi niya, that will cause great joy for all the people. Ang tanong, ano kaya yung great news na yan? Ano kaya yung great news na yan? Kung mapapansin natin, mga kapatid, babalikan natin, kung ano ba ang situation natin, bakit ang pagdating, ang kapanganakan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nagdadala daw ng mabuting balita. Diba? So, babalikan po natin, bakit na lang ganyan yung mensahe ng Diyos para sa atin? Dahil ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayan. Kung mapapansin natin, mga kapatid, kung hindi dumating ang ating Panginoon, kung hindi niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak, kapatid, ang kalagayan natin is very doom. Di ba? Tingnan natin sa John 3:16. Yan po ang dahilan kung yung bakit may sinasabi ang Diyos doon sa salita niya na I will bring good news na magbibigay ito ng great joy. Hallelujah. Di ba? Because of His great love sa ating mga kapatid, ito po yung nag-demonstrate ng pag-ibig ng Diyos sa atin nung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Malalaman natin ang situation, bakit nga ba kailangan pa ng Lord na ipadala ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, isinuot ang pagiging tao para lang sa good news na yun na tinutukoy ng Book of Lucas. Amen? So ito yung grabe yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Dahil doon, He gave His one and only Son, mga kapatid, para magkaroon ang sino mang manampalataya at maniwala sa Kanya, magkaroon ng yung buhay na walang hanggan. Diba? Hindi siya pumunta dito, mga kapatid, klinaro niya pa, may supporting verse pa ang God. Sabi niya, God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save. That is the great news, good news, mga kapatid, na tinutukoy doon sa ating binasa. Amen? So the main reason dito, mga kapatid, is yung dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay magkakaroon tayo, marireceive natin itong great news na ito. So let's proceed to our main text sa yan. The greatest nabasa na natin, diba? Ito pa. Ito pa, another text pala. Another text na patunay kung paano tayo kamahal ng Diyos, kung anong ginawa niya sa atin. God showed His love among us. Kaya yun nga, isinend niya ang kanyang anak. At hindi lang doon nagtatapos sa pag-send. Ano pa ang nangyari dito? Sa baba yung red na na-highlight natin. Isa-isa as an atoning sacrifice for our sins. Bakit kaya
bakit yan ang tinutukoy ng ating Panginoon? Dahil kung ito mga kapatid, babalikan natin yung ating text kanina, that is the announcement mga kapatid ng great news na sinasabi yung pagpapanganak ng Panginoon sa atin. Amen? Ito yung great news. Ayan mga kapatid. Dahil dito, ito yung announcement, nakita nyo kanina yung Lucas 2 verse 8 and 10. Ito po kasi mga kapatid ang situation natin. Itong Jesus' birth mga kapatid signifies hope in the world mga kapatid. Dahil nga, makita natin na ang mundo ay makasalanan. Kaya, tingnan natin, let us check the situation of this fallen world. Ayan yung nakita natin kanina, yung shepherd, yung light, yung mga kapatid, ay napakalaking significance po yun sa atin. So that this light, mga kapatid, that shone to the shepherd was the fulfillment of the Lord, future hope in the book of Isaiah. Kagaya nito. Ito po ang mundo natin. Ito ang situation ng mundo, mga kapatid, before the coming of Jesus. Diba? Before ipanganak ang ating Panginoon. Sabi niya dito sa Isaiah 60 verse 2, see, the darkness covers the earth, and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and His glory appears, diba, over you. Yan yung isa, mga kapatid, na situation ng mundo kung bakit ang pinadala niya ang kanyang buktong na anak. Amen? Kaya yan dapat ang center ng ating celebration. The center of celebration. At makikita natin, continue natin, and may another verse ako na supporting verse ito. The people walking in darkness have seen a great light on those living in the land of deep darkness, as light as dawn. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, ganito tayo dati. Ganun ang tao sa mundong ito na nung una ay na-cover ng kadiliman. Kaya lang nagkaroon ng liwanag. Ito yung tinutukoy ngayon dito sa Book of Lucas. Amen? Na ipinanganak sa Bethlehem. Diba? So yan po ang situation. Tanda natin na nakikita natin yung sequence dito. Ito po yung the greatest gift. Nung dumating ang ating Panginoon sa mundong ito mga kapatid, nung ipinanganak siya, nagkaroon ng pag-asa ang mundo. Nagkaroon ng pag-asa ang buhay natin. Diba? Yan ang dapat sineselebrate natin, kaya hindi lang dapat sa panahon ng Christmas. Amen? Every day, we need to enjoy, we need to rejoice, we need to celebrate, because since nung dumating ang ating Panginoon sa mundong ito, nagkaroon ng pag-asa, hindi lang ikaw, ang buong mundo. Amen. Bakit kaya siya nagkaroon ng pag-asa, mga kapatid? Dahil ito, malalaman natin ulit. Next natin, sabi niya sa Isaiah 53 verse 6, we all like sheep. Kagaya tayo ng isang tupang kapatid na walang shepherd. Ganyan tayo dati. Di ba nang dumating ang Panginoon sa buhay natin, walang direction ang buhay natin. Di ba? Walang kabuluhan ang buhay natin. Gagawin din natin kahit ano ang gusto natin gawin. Ganyan ang mundo. They just do, di ba sa book of, dun sa Old Testament times, they just do whatever they want as long na maganda sa paningin nila. Wala na ang kagandahan, yung hindi na nila iniisip kung ito ba ay kalooban ng Diyos o maganda ba ito sa paningin ng Diyos. Amen? Diba? Yan yung ating tinuturo doon sa Old Testament times. Kaya ito yung future na hope ng Book of Isaiah ng Israel. Sa ngayon, natatamasa natin. Amen. Diba? Napakabuti ng Diyos. Napaka-bless natin, mga kapatid, na natatamasa natin. Nung wala si Jesus Christ sa buhay natin, kagaya din po tayo ng isang tupa na walang direction sa buhay.
kaya din natin gawin ang lahat. We don't care, okay lang tayo gumawa ng masama, di ba? Pag may kaaway tayo, aawayin din natin, di ba? Ganun tayo dati nung wala si Jesus Christ sa buhay natin. Napansin natin, nung na dumating si Jesus sa buhay natin, nung i-reveal niya ang mabuting balita sa ating mga kapatid, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ng direction ng buhay natin, di ba? Nagbago ang ating pananaw. Amen? Kung dati, lagi nating sinasabi sa sarili natin na ito na ako, makasalanang tao na ako, nung dumating ang Panginoon sa buhay ko, I am a new creation. Amen? Praise God. Yun dapat ang intindihin natin. Ito ang dala ng Diyos nung ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. At hindi lang yan. Hindi lang nagsisimula, hindi lang tayo binigyan ng pag-asa, mga kapatid, Hindi lang tayo binigyan ng pag-asa. Yun pa yung ating mga iniquity ay malilinis ng ating Panginoon. Mapansin natin dito, for all have sinned, yan tayo. For all have sinned and fall short of the glory of God. But, di ba? All are justified freely by His grace. Di ba? We are so blessed. Are you blessed, mga kapatid? Huwag natin kakalimutan yun, mga kapatid. Yan ay binigay ng Diyos sa atin nung hinayaan natin, nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa buhay natin as our personal Savior. Kaya si Pablo, alam niyo ba, si Pablo, the moment that he encountered Jesus Christ in Damascus, sa street of Damascus ba yun? Di ba? Nung nakita niya, tinanong niya, sino ka, Lord? Sabi niya, ako si Jesus na pinipersecute mo. Ganyan. Naintindihan ni Pablo, di ba 3 days siya naintindihan masyado ni Pablo kung ano ba ang ibig sabihin ng justification. Diba? Kaya ganun din dapat tayo as a believer. We need to understand, mga kapatid, deeply, ano ba yung justification? Kasi yung justification, nilinis tayo automatic ng Diyos nung tinanggap natin siya. Nakikita ba natin malinis ang pamumuhay natin? Hindi, di ba? Kung titingnan natin sa ating mga sarili, hindi natin makita ang sarili natin na malinis. Di ba? Pero bakit tinawag tayo? We are all justified freely by His grace. Dahil sa ating Panginoon. It's not about us. It's all about Him. Amen. It's all about Him. Hallelujah. Diba? Siya yung humaharap sa ating Panginoong Ama. Hindi tayo. We are covered. Diba? Nandito tayo. Halimbawa, ito tayo. Nandyan si Jesus. Hindi nakikita ang weaknesses natin. Ang nakikita si Jesus na malinis. Na hindi nagkasala. Yun tayo, mga kapatid. Kaya kailangan maintindihan natin ang true meaning ng ating pagiging justified. Amen? Yan po ang dala-dala, yung great joy, yung joy na sinasabi kanina ng Book of Lucas, I will bring great joy, ay magbibigay sa kanila ng great joy. Una is the gift of hope. Ayan? Nung dumating sa atin ang Panginoon sa buhay natin, nagkaroon tayo ng direction at nagkaroon ng halaga ang buhay natin. Amen? Di ba? May confident po ba tayo na may halaga ang buhay natin? Kung dati pariwara tayo, kung saan-saan tayo sa kalye, umiinom, nagsusugal, anything you want, name it. Ganyan tayo dati. But when Jesus came to our lives, mga kapatid, binabago niya ito from glory to glory, glory to glory. Amen? Praise the Lord. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi po siya kagaya ng isang ceiling na pag kinagat mo, nandun na agad ang anghang. Ang ating transformation, mga kapatid, is slowly. Pero, walang nananatiling darkness dyan, mga kapatid, pag na kay Kristo tayo. Dahil lalabas at
lalabas siya. Number 2, mga kapatid, bilisan natin, para mabilis. The gift of joy. Nakitagpuan natin sa book of Lucas. Kasi baka lalayasan niyo ako. Kaya bilisan natin. Kung masyadong madaldala ba yung Sister Inday, no? So ito po yung assurance natin, mga kapatid, na mayroon tayong joy sa ating puso. Di ba? Di ba, nung dumating si Lord sa buhay natin, na-testify ko nga kanina umaga ito sa amin, sa 24/7, na yung lagi kong panalangin kay Lord na, Lord, yung joy of your salvation, nung first time ko na ma-experience yung joy na nanggagaling kay Lord, na nung bagong-bago pa ako, halos hindi na ako umuwi ng bahay namin dahil nandun na ako sa church nakatira. Sabi ko, Lord, gusto ko ma-maintain yun, Lord. Gusto ko talaga ma-maintain yung fire na kahit umulan, bumagyo. Nandun ako, kahit itakwil ako ng nanay ko, huwag ka nang bumalik dito, sasabihin pa ng nanay ko sa akin. Pero hindi ako nag-regret. Hindi ako nag-stop. Kaya yun yung lagi kong pinapanalangin, Lord, yung fire na yun in serving you. Yun ang laging gusto kong maranasan, maramdaman. Diba? Yung joy. Kasi iba ang binibigay ng joy na nanggagaling kay Lord. Hindi ka mapapagod. Amen. Hindi ka mapapagod na magpatawad. Hindi ka mapapagod, mga kapatid, na magmahal. Amen. Kahit hindi ka mahal-mahal. Amen? Di ba? Mahirap yun. Mahirap yun. Mahalin mo yung taong hindi ka mahal-mahal. Diba? Pero sa grasya ng Diyos. Dahil tayo man din, di ba? Tayo man din ay pinatawad ng Diyos. Ito po ang pangalawang ano natin. Bakit kailangan, hallelujah, ito po yung gift of joy na ibinigay po sa atin nung ipinanganak ng ating Panginoon, ano? A joy of salvation. Para anong salvation na tinutukoy niya dyan, mga kapatid? Diba? Galing tayo, lahat ng tao, walang nakita ang Diyos na matuwid. Diba? Kahit pa man sa Old Testament times, yung kanya mga pinili hanggang ngayon, sa panahon natin, hindi pa rin po tayo natututo. Wala pong nakita ang Diyos na matuwid sa tao. Kahit mga pinili niya si David nga a man after God's own heart, nagkamali nga. Yan. Kaya according to Romans, di ba? For all have sinned. At walang ibang makakatanggal, magbibigay ng kaligtasan niya, kundi ang ating Panginoon lang. Di ba? At ang salvation na yan ay hindi gawa ng good works. Na-receive natin yan, mga kapatid, by His grace, through faith. Amen? Wala tayong ginawa, di ba? Isn't it na napakasarap, mga kapatid, na i-enjoy itong salvation na to dahil wala tayong ginawa. May ginawa ba tayo? We just confess, we just accepted Jesus Christ by faith. Nagkaroon tayo ng eternal life at kaligtasan. Diba? According to John 10:10, sabi niya, hindi ako pumunta dito para to destroy or to steal, to kill, and to destroy. Diba? Pumunta ako dito para magkaroon daw ang mga mananampalataya na a full life. Ibig sabihin, kapatid, hindi partial. Kaya pag mayroong something sa buhay natin na very strange na nangyayari sa buhay natin, at yung ating paglilingkod, sorry for the word, na bansot, hindi nagle-level up, there is a big question mark sa ating pagiging believers. Believe me, mga kapatid. Kasi pag ang totoong sign na tayo ay follower of Christ, kahit dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod. Or hindi tayo may stumble. May stumble man tayo, babalik pa rin, babangon pa rin tayo. Yan ang sign ng isang mga tagasunod ng Diyos. Kaya, kailangan talagang may action. Amen? So, yung full life dito na sinasabi niya, mga kapatid, like what I said, magiging fruitful ang buhay natin.
Anong fruits yun mga kapatid? Of course, yung the Holy Spirit, di ba? Yan yung signs ng mga fruit na nasa atin. At hindi pa rin sa atin yun. Sa Holy Spirit pa rin. Kaya pag nagkaroon tayo ng mahabang pasensya, ibig sabihin, buhay. Sinusunod natin ang fruit of the Holy Spirit. Pero pag nawalan tayo na, hallelujah, di ba? Nawawalan tayo ng sablangot, ibig sabihin, ay flesh ang umiiral. Amen? Pero okay lang yan, di ba? Basta lumapit lang tayo kay Lord, huwag tayong malayo. At huwag din tayo magstay doon. Alam mo namang ganun, lagi kayo na supply doon, nananatili ka pa rin. Amen? Huwag tayo manatili doon. Di ba? Yun. Kaya, ayan, tingnan natin. Oh. Next na natin, slide natin ay, sabi niya, I am the good shepherd. Napansin niyo doon sa ating text kanina, na yung mga shepherd ay nagwa-watch over sa mga flocks, sa mga sheep. Di ba? Si Jesus, binansagan niya ang sarili niya na shepherd. Di ba? Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil. Bakit? Yung rod and staff of the Lord is His word. Kapatid na siyang mag-lift up sa atin. Amen? Maganda pa yung sumunod doon. You prepare a table in the presence of my enemy. Di ba? You poured out your oil upon my head and it runs over. Di ba? Nag-overflow sa atin. Ibig sabihin, kapatid, kahit anong mga pagsubok sa buhay natin, hindi ko man alam yung pagsubok na nararanasan natin, pero mga kapatid, magkakaiba man tayo mga pagsubok, mga kapatid, there is one spirit na nag-lift up sa atin. The same power. Iba ba ang power na nasa akin? Iba ba yung Holy Spirit na nananahan sa akin at sa inyo? No. The same Holy Spirit. Amen? Kaya makita natin, ito din ang sinabi niya na itong good shepherd na itong kapatid ay kaya nang ibigay ang buhay niya para lang ingatan ang kanyang mga sheep. At tayo yun. Kung naniniwala tayo mga kapatid, ang Lord, kahit anong gawin natin, mahal tayo ng Lord. Hindi ka itatakwil ng Diyos. Wag na wag lang tayo, sabi ko kanina, lalayo. Amen? Ayan, next na slide natin mga kapatid ay ito, the joy of forgiveness. Diba, natanggap natin ito nung, diba, nung si Jesus ay dumating sa buhay natin, natuto tayo magpatawad. Why? Kasi, diba, ang sabi ng Panginoon, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Wow! Diba? Ganyan tayo ka-precious sa ating Panginoon. Kahit na ini-ignore natin ang Diyos, precious ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba, kapatid? Praise God. Nagigising lang. Nagigising lang po. Ayan, di ba? Kailangan talaga ang forgiveness. And then, the next, the gift of joy of justification. Yan yung sinabi ko kanina. We are freely justified through Him. Hindi dahil sa good works. Amen? Yan ang kagandahan kay Lord, di ba? Ayan o, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. So, ibig sabihin mga kapatid, di ba na, kung papansinin natin yan, in our experience sa buhay natin, hindi naman talaga tayo righteous. Di ba? Hindi naman tayo matuwid. Maraming naman din tayo yung mga pagkakamali. Di ba? But God is righteous, so we are. Amen? And then, the gift of peace. Ito, tatlong points lang ito mga kapatid. The gift of peace. Kasi nga yung last na verse natin kanina, sa text natin, na yung peace na yan ay magagaling sa ating Panginoon. So dito sa Romans 15:13, ang sabi
sabi niya dito, all joy and peace as you trust in Him, ay dapat ito yung ma-feel natin. Diba? Sabi niya, may the God of hope fill you. Pupunuin niya yung puso natin ng kapayapaan. Bakit mga kapatid? Kahit anong mga pagsubok sa buhay, may kapayapaan. Sino may kapayapaan dito? Sa panahon ng struggle sa buhay. Di ba? Kahit na niloloko ka, kahit na dinidisip ka na, hindi binabayaran yung ating kailangang bayaran. But still you have this peace. Kahit na pinag-uusapan ka nila, still you have peace in your heart, in your mind. And this peace, mga kapatid, is the peace that the Lord gave to us. A peace that surpasses all human understanding. Hindi po ito, hindi maipaliwanag natin. Yung kapayapaan na to. Di ba? Na-experience po ba natin ito, mga kapatid? Ano? And then sabi na dito sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. Itong ganap dito, mga kapatid, sa John, itong si Jesus nagpapaalam sa mga niya kasi nga, i-offer na siya. So nagpapaalam siya dito, na kahit siya man din, ay itinakwil, marami din siyang naharap, hindi rin siya tinanggap. Kaya binibigyan niya ng warning itong mga disipulo niya. Sabi niya na, sinasabi ko ito sa inyo na kahit ang mundo, itakwil ka man ng magulang mo, itakwil ka man ng mga anak mo, itakwil ka ng lahat. Kahit ang mundong ito, tatakwil ka. Remember this, sabi niya. Ano yung kailangan? Yung peace. Dahil pag may kapayapaan, mga kapatid, kahit anong problema, nakakatulong tayo. Maliban lang pag mayroong gustong sabihin, ang Lord sa gigisingin ka ng madaling araw, mahirap gumising ng madaling araw, di ba? Kaya lang may time na gano'n, mga kapatid. Lalo na pag nag-ano ka ng iyong sermon, ng iyong sermon outline, gigisingin ka ng Lord ng madaling araw. Sabi ko, Lord, ayaw ko nang gumising, Lord, mamaya. Amen? May time na gano'n most of the time. Pag once na ginigising tayo ng strange time na wala sa natin, sa ating schedule, ibig sabihin the Lord wants to talk to you. Kaya bigyan mo ng pansin. Amen? Sabihin mo, Lord, ano bang sasabihin mo, Lord? Anong gusto mo ipag-pray ko, Lord? Ayan? Ganon ang ating Panginoon. So, for conclusion na, para magising naman kayo. Yan yung kanina yung sinasabi, bibigyan natin ito ng diin. I bring you good news. Yun na yung binanggit kanina. Ano yung una natin kanina? The gift of hope. Diba? Dahil nawalan tayo, walang direction ng mundo, ang buong mundo. Number 2, the gift of joy. And then number 3, the gift of peace. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Kaya itong call to action, mga kapatid, Jesus came to this world because of His great love to save humanity from, yun nga, yung kanina yung ating mga kasalanan, di ba? At binigyan niya tayo, ito yung pagdating niya na nagbigay sa atin, ang regalo ng Diyos sa atin. Kaya bakit kailangan natin celebrate? Dahil binigyan niya tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng joy. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Pero like what I said, not only the time ng December, mga kapatid, Kaya, ang dapat natin, ang action na dapat natin gawin, mga kapatid? So let's embrace this gift, mga kapatid, sa ating mga buhay. Pag nasa atin ito, hindi lang natin ini-enjoy, hindi lang natin tinanggap. Kailangan din natin itong ibahagi sa iba. Amen? Itong joy, itong hope na ito, kapatid, itong joy na ito, ang peace na ibinigay sa atin ng Diyos at nabuksan ang kaisipan natin, dapat hindi ito nananatili lang sa iyo. Ito ang pinaka-main purpose ng Lord. Bakit niya ini-reveal sa atin ito? Because God wants to use you to share this hope to those people around you. Amen?
na mayroong Jesus na namatay sa cross para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba na tayo lang? Gusto niyo ba na kayo lang? Di ba hindi? Kaya this is the time, kapatid. Na ibahagi natin ang mabuting balita. Di ba? And ito pa, let's embrace those people who hurt us, mga kapatid. And let us share the true message of Christmas to others. What is that? Like what I said kanina, the good news. Yung ginawa ng ating Panginoon sa cross. And ito pa, mga kapatid, let's embrace those people who hurt us, forgiving one another, and be the salt and be the light with these people. Diba? Kailangan yung liwanag na yon na nagliwanag sa kanila na, di ba sinabi ni Jesus sa atin, you are the salt and the light of this world. So kung hindi natin i-transfer yan, hindi makita sa buhay natin, yung light na yung mga kapatid is our life. Kung hindi nakikita sa buhay natin na may pagbabago, may pagpupursige na maglingkod, lalo na sa ating mga commitment, lalo na sa mga taong nasaktan natin na hindi tayo napapatawad. Amen? Pwede kasi natin mag-fake yun, mga kapatid. Diba? So let's helping others. Ito po ang ating gagawin. Diba? We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Be reminded, mga kapatid, na ang gospel ay nagliwanag sa iyo para matulungan natin yung mga mahihina ang pananampalataya. Kung sa loob ng church, yung mga mahihina ang pananampalataya, bigyan natin ng pansin. Huwag natin silang i-isolate o huwag natin silang i-neglect. Amen? Dahil kailangan tayo ng mga taong yan. Amen? And each of us should please our neighbors for their good to build them up. Ibig sabihin to build them up. Yung mga neighbors na, let's say dito sa church, mga kapatid, yung kahinaan niya, tulungan natin sila. Diba? Yan ang dapat maialay natin, mga kapatid. And then sa Colossians, bear with each other, forgive one another. Diba sabi niya, forgive as the Lord forgave you. Diba? Kaya, everyday dapat sa buhay natin, kailangan nating sinesearch yung heart natin. Lord, meron ba akong nasaktan? Meron ba akong nasaktan? O nasaktan ako, Lord. So, anong dapat gawin? Diba? Sabi ng Lord, forgive as the Lord forgave you. Ang ganda nito, mga kapatid, pag naintindihan natin yung spirit of forgiveness, tayo laging pinapatawad ng Diyos. Diba? Sino hindi pinapatawad ng Diyos dito? Everyday tayo humingi. Every time we come to Him, we ask forgiveness. Diba? So, meron man sa atin ngayon, na hindi makarelease ng forgiveness. I don't know why we came this message, mga kapatid. We need to release it. Maging malaya tayo. Alam niyo, pag nag-release tayo ng forgiveness, ikaw ang nakakalaya. Amen? Tayo nakakalaya. Diba? Kaya always think, na laging mag-forgive. And then, sabi dito, ito ang alalahanin natin, let the peace of Christ rule in your hearts. Dahil pag yung kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, ang sarap maglingkod, ang sarap lahat, pati yung pakikipag-fellowship, everything that you do for the Lord, nag-enjoy ka. Hindi ka mag-burden. Amen? Walang burden pag nandoon yung joy ng ating Panginoon. Kaya ito, kailangan, mga kapatid, we are commanded bilang mga pinili ng Diyos. Kagaya ni Paul, that I am not ashamed of the gospel because this gospel has the power to bring salvation to everyone who will believes na kagaya natin. Kagaya sinabi ko kanina, wag nating kakaligtaan, mga kapatid, na ibahagi natin, ipakaya, huwag tayong mahihiya. Maliban lang siguro kung di ka nagbabasa ng Bible, kaya magbasa ng Bible. Magbasa tayo ng Bible, para pag nagbahagi tayo, mga kapatid, ng
Christian kagaya natin, ay okay lang bang mag-celebrate ng Christmas? Kaya, for me mga kapatid, like what I said kanina, every day is a Christmas. Kaya, pero dahil nga nandito pa naman tayo sa mundo, they are celebrating Christmas, ano man yung kanilang center or yung purpose or ano man yung motibo ng kanilang celebration. Pero pag tayo mga kapatid, yung question kanina na it is okay for believers to celebrate Christmas, for me, it depends on conviction. Ito yung sagot ko, Nakadepende yan sa iyo, but kung ako ang tatanungin nyo, walang problema sa akin, na mag-celebrate ng Christmas as long as si Jesus ang center ng celebration. Amen. Amen? Hindi sa mga gift. Hindi na nakafocus sa mga gift. Di ba? Agree po ba tayo doon? Kasi maraming nagsasabi in-abolish talaga itong celebration ng Christmas. But for me, para sa akin, kung ang celebration na yan ay ang center natin ay si Jesus, why not? Kasi, di ba, yung communion, why we are doing communion? Because we remember what Jesus done on the cross. And also, we are celebrating Christmas. Like what I said, wag lang sa panahon ng Christmas. Every day. Diba? So, we are celebrating Christmas because we remember, hindi man wala sa Bible, kahit pa sa mga Old Testament times, mga early church, they don't celebrate Christmas dahil wala naman talaga sa Bible. Diba? Ang ano natin doon, kapatid, ang sagot natin doon, alam natin na hindi man wala ng exact date, exact time, exact na panahon, mga kapatid, mayroong ipinanganak. May ipinanganak na Messiah according to the book of Lucas. Hindi lang natin alam ang date. Kaya okay lang sa akin, mga kapatid, para sa akin, to celebrate Christmas kung ang center ay ang ating Panginoon. Diba? So tayo po tumayo, may gusto akong awitin mga kapatid, ipakanta natin yung Jesus at the center of it all, dahil sa panahon ngayon dapat maalala natin na tayo po yung celebration natin ay nakasentro sa ating Panginoon. And I just want you to flow, then after that, just pray and ask to the Lord, yung ipa-search natin yung heart natin, kahit bigyan nyo lang ako ng kahit 5 minutes to 10 minutes, just habang kumakanta tayo, habang kinakanta natin itong kanta na ito, gusto kong ipa-search natin kay Lord yung puso natin. Kung anong nilalaman nito, Lord, meron ba akong mga tao nasaktan? Meron ba akong hindi napatawad? I-release natin lahat kung ano po yung mga i-reveal sa atin ng ating Panginoon. Just raise up your hands to the Lord. Habang ang kantang ito, gusto ko sana tutuloy, kaya gusto kong sabayan na lang natin sa -1 or karaoke, Kuya? Praise God. So, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. As we come to you, Panginoon, with this beautiful moment, oh God. Hallelujah. Start praying to the Lord and raise up your hands to Jesus. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Habang inaawit natin ito, I want you to feel the presence of the Lord. Just close your eyes and raise up your hands, your 2 hands to the Lord. Let us come to His presence tonight. Hallelujah. 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 Come to the presence of the Lord. Kung ikaw ay nabibigatan, come to Jesus. Center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you.
pansinin, hindi man nakikita ang aming mga ginagawa. But Lord, nakikita mo, Diyos. Hallelujah. Kaya salamat po, Diyos, sa mga taong ito, Panginoon, mga anak mo, Diyos, na narito ngayon. Nakikita mo ang kanilang mga puso. Come on, hallelujah, pour out your hearts to Jesus. Hindi pa tapos si Lord, hallelujah. Hallelujah, tanggapin mo. Tanggapin mo ang pag-touch ng Lord sa iyo right now in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, God, Jesus. Jesus. Woo! Jesus. 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 From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on, sing it. It's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Come on, raise up your hands to Jesus. From my heart. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Yes, Lord. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. God, shout out. From my heart. To the heaven. Jesus, be the center. Let it flow, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, we declare, Lord God, that truly you are the center of it all, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung aming ginagawa, patuloy natin taas ang ating kamay sa ating Panginoon. Ano man, O Diyos, yung ipinagkatiwala mo sa amin ng mga gawain, O Diyos. Lord, panalangin namin, Lord, panalangin ko sa mga oras na to. O Diyos, na malakaran po nila, O God, sa tulong ng banal na Espiritu. Huwag kang mag-alala, mga kapatid, hallelujah. The Holy Spirit is with you. He is willing to lead you. He is willing to sustain you. Hallelujah, mag-stand firm ka lang sa iyong pananampalataya kay Kristo, mga kapatid. Hindi ka pababayaan. Never kang iniwan ng ating Panginoon. Lagi mo siyang kasama. Hallelujah, hindi ka niya iniiwan kailanman. Kasama mo ang Diyos. Ano man ang mangyari, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat, O Diyos. Nakita mo po ang mga puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalakasan na aming pong na-receive sa mga oras na to. Salamat, Lord God, dahil nagbigay ka ng joy sa buhay namin, O Diyos. Nang dumating ka sa mundong ito, Panginoon, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng direction ng aming mga buhay, O Diyos. At nagkaroon kami ng pag-asa, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy namin inire-recommit ang aming mga buhay sa iyo, Diyos. Sa mga gawain mo, Panginoon, na iyong sinimulan sa aming mga buhay. Tatapusin mo ito, Panginoon, until the end, Panginoon, ng aming buhay. Hallelujah! 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 Oh God, thank you, Jesus! Hallelujah! Kaya salamat, Lord. Salamat, Lord, sa pag-empower mo sa kanila, O Diyos, upang magawa, Panginoon, ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay, O Diyos. Kaya thank you, Jesus. Wala kaming ibang sasambahin, Panginoon. Wala kaming ibang itinataas, Panginoong Jesus, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya thank you, Lord God. Thank you, Lord, sa mga kapatid na ito, Diyos. Na, Lord God, ikaw, Panginoon, ang may alam ng lahat, Panginoon. Ano man ang kanilang mga kailangan, O Diyos. Salamat, Lord God. Hallelujah. We give you all the praises, adoration, power, dominion, and might to your name alone, Panginoon. All the glory
glory. We give you praise. In Jesus' name. Palakpakan natin ang ating Panginoon.